Magandang umaga sa iyong lahat. Bilang Pangulo ng Pilipinas, tungkulin kong pangalagaan ang kalikasan at kinabukasan ng ating bayan. Isa sa mga pinakamalaking suliranin ngayon ay ang polusyon sa karagatan at lupain. Ayon sa DENR ng 2023, malaking bahagi ng basurang plastik sa Pilipinas ay nauuwi lamang sa ilog at dagat. Maging ang UNEP ng 2022 ay nababala na kabilang tayo sa mga bansang pinakaapektado ng plastic pollution. Upang masugpo ito, may ilang hakbang akong gagawin. Una, maglulunsad ako ng isang nationwide cleanup program. Sa proyektong ito, unahin natin ang mga lugar na pinakaapektado ng basura, tulad ng Manila Bay, Pasig River, Laguna de Bay, Cebu Coastline at Davao Gulf. Dahil ayon sa DENR ng 2023, sila ay may pinakamataas ng waste accumulation. Magsama-sama ang LGU, mga eskwelahan at komunidad upang regular na linisin ang mga baybayin, ilog at pampublikong lugar. Ikalawa, magpapatupad ako ng mas istriktong anti-plastic policies. Hikayatin ang mga negosyo na gumagamit ng biodegradable or reusable materials at magtatayo ng dagdag na recycling centers sa bawat rehiyon. Itinatampok ng EMB ng 2023 na mahina pa ang waste segregation sa maraming lugar, kaya ito ay ang palakasin natin. Ikatlo, magpapalakas ako ng batas laban sa mga lumalabag ng tamang waste disposal. Ang mga industriyang nagtatapon ng malakakalasang basura ay pamumultahan at kakasuhan upang mapigilan ang patuloy na polusyon. At ikaapat sa huli, mag-i-invest tayo ng mas makababagong teknolohiya tulad ng waste-to-energy facilities at mas modernong sewage treatment plants. Ayon sa World Bank ng 2023, makabawas ng malaki ang ganitong teknolohiya sa pagtagas ng basura sa kapaligiran. Mga kababayan, ang polusyon ay hindi lamang usapin ng basura. Ito ay usapin ng buhay at kinabukasan. Pangako ko bilang iyong Pangulo, isang Pilipinas na malinis ang karagatan, masinop na lupain at may mamamayang nagmamalasakit sa kalikasan. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.